Dahil kasama po natin si Commissioner June, hingi po tayo ng update mula po sa kanila sa Bureau of Internal Revenue. Commissioner, dito po sa sunod-sunod na operasyon ninyo sa mga nagbebenta ng mga illegal na vape products at sigarilyo, unahin po muna natin itong isa na namang large-scale raid ninyo against illicit cigarettes dyan sa Bulacan at Valenzuela City. Ano po ang detalye nito, Commissioner? Well, ito nga nung November 6, nagsagawa tayo ng sabay-sabay, simultaneous raids sa mga iba't ibang lugar ng mga warehouses. At nakita natin na itong apat na to, natuklasan natin na itong apat na lugar na napuntahan natin ay nakita natin na may malaking operasyon ng dito sa sigarilyo. Ito ay again nasa Valenzuela at Bulacan. At ito, makita natin, marami tayong nakitang mga raw materials at mga sigarilyo na na-confiscate natin. Okay, ito po ba ay mga nasa magkano ang halaga? Ito kaya ang nakita natin na tax liabilities dito nasa mga around 8.5 billion pesos. Kaya nasabi natin na medyo malaki-laki talaga ito ang nakuha natin dahil marami tayong nakuhang mga equipments din dito at marami tayong nakuhang mga finished products at yung mga raw materials na ginagawa na into finished products ng mga sigarilyo. Okay, so ito po ay last November 8 lang? November 6 itong sa sigarilyo. Okay, at ito yung 8.5 billion? Yes, around 8.5 billion. So it's a factory? Factory yan, na ang laki. Kaya nga makikita natin, kung makikita mo nga yung factory niya na napakadumi, kita natin na yung mga raw materials yan, nandyan lang sa sahig, maalikabok, baka kung ano-ano mga insektong gumagapang dyan sa mga tobacco na yan na ginagawang sigarilyo at hinihit-hit ng ating mga kababayan. Okay, bakit nasabi niyo na ito na ang pinakamalaking operasyon laban sa illicit cigarettes ngayong taon? Masabi natin na malaki ito dahil again, maraming ang laki ng mga warehouse at yung mga machines na ginagamit dito, marami tayong na-confiscate at nakita rin tayo na mga 5 Chinese nationals na involved dito at naaresto ng ngayon na kinuha ng CIDG at naaresto ng CIDG yan. At yung mga more than 11 million na kaha ng mga sigarilyo ang na-confiscate natin dyan. At ano po yung mga equipment na nakumpiska po ninyo sa mga warehouses na ito? Ito ang nakuha natin dito, 8 malalaking equipments na gumagawa ng sigarilyo kaya kada araw malaki ang napoproduce nitong factory ng sigarilyo na ito. Kaya malaki po talaga ang tagumpay ng BIR dito at kasama again ang CIDG sa pag-raid nito. Would you say ito ba one of the biggest, if not the biggest this year? Kasi 8.5 billion. Ito ang pinakamalaki ngayong taon na to. Dahil bukod dun sa lugar, malaking lugar, maraming sigarilyo ang na-confiscate at maraming makina at marami ring taong involved. Hindi lang yung 5 Chinese nationals na nakita natin, but also yung mga Pilipinong mga ilan kaya, sir? Ang nakita natin doon, mahigit 150 na nanggaling sa probinsya at pinangakuan sila. Ang sinabi ay construction ang nature na magiging trabaho at pagdating ay pagawaan pala ng sigarilyo ang nadatnan nila. So para po silang na-traffic din? Yes. Kaya sasampahan din ang kaso ng CIDG ng trafficking. Okay, Commissioner, meron pang isa, Dito naman sa isang operasyon ninyo sa Quezon City, kung saan ibinebenta naman ang mga illegal na vape products sa isang secret menu. Ano po itong secret menu na ito? Itong natuklasan natin dahil nagsimula tayo ng mga raids sa vape products, especially for the retail ngayong Oktubre, nagkaroon tayo ng malawakan, nationwide yan na operation sa mga vape stores at mga retailers na hinahabol natin. So naging successful yan at ngayon ang ginawa nila, yung mga compliant, yung mga may tax stamps, ang nakadisplay sa bawat tindahan. So kung titingnan mo lang visually, pumasok ka sa tindahan, mukhang compliant yung mga binibenta. Tapos, pero kapag meron kang tinanong or minsan, bibigyan ka ng isang booklet dyan. Oo, na ipapakita sa'yo, ito pa yung nakatago namin. Kung gusto mo, pwede ka rin dyan pumili. So halatang nanloloko yung mga nagtitinda dahil alam nila na illegal ang ginagawa nila dahil
May front sila na legal, Oo eh. tapos secretly may binibentang. Yes. Parang may ganyan somewhere. May mga iba pang lugar na ganyan, Commissioner. Marami. Kaya ang ginawa natin, na yung hindi lang susunod, sigarilyo ha, like hindi mga lang. other products. Nakatago mga ang mga counterfeit. illegal. Yes. Yes. So, eto, kaya ginawa natin, yung susunod na naging operasyon natin ay tinarget natin itong ganito dahil alam na natin yung ginagawa. So, hinuli natin. So, itong sa Quezon City, nakita natin na malaki yung bodega rin sa likod ng tindahan na nakita natin, na nandoon lahat ng mga illegal na vape products. So ano naman po ang tax liabilities nito at criminal cases na maaari nilang harapin? Marami pong kasong kaharapin itong mga nagtitinda na to, no? Dahil unang-una dyan yung possession ng mga excisable articles na hindi bayad ng excise tax. Kaso na po yan. Of course, nandyan po ang kaso ng tax evasion at nandyan na rin yung violation ng tax stamps at yung panibagong vape law. So marami pong kasong kaharapin ang mga nagtitinda ng mga illegal na produktong ito. Okay. At matapos po ang isang buwan na nationwide operations po ninyo laban sa mga illegal na nagbebenta po ng vape products at pati na rin mga sigarilyo, can you give us some figures kung gaano na po kalaki ang bilang ng mga nakumpiska, vape shops at cigarette factories na inyong naipasara? So ang dito sa mga vape products na to, ang napuntahan natin ng mga establishments na nakita natin na may violations ay nasa mahigit 800 na mga vape stores na ang nakita natin na mabigat-bigat na violations. At yung nakuha naman natin, na-confiscate natin na mga vape products ay marami-rami na rin, mahigit 560,000 units ng mga vape products ang na-confiscate natin na ang halaga ng buwis na tinataya nito ay nasa mahigit 415 or mahigit pa doon na milyon ang tax na nakita natin na liability nila. Pagdating naman sa sigarilyo, again, more than 8.5, mga nasa 9 billion kasi meron pa kaming ibang nahuli ng mga pagawaan ng mga sigarilyo at ilang milyon din ang nakuha natin. Kaya ngayong taon na to, nakita natin na naging successful ang mga raids natin laban dito sa mga sigarilyo at vape products. Kumusta naman po ang monitoring at paghuli ninyo sa mga vape vendors naman online? Meron ba kayong datos tungkol dito at kung ilan na ang nahuli at nasabat ng BIR? Iyan din ang tinututukan natin ngayon. No? Kaya naman nakikipag-coordinate tayo, nakikipag-usap tayo sa mga online marketplaces, iba't ibang mga online na stores at nire-report natin yan. Tinitingnan natin kung paano masolusyonan ang problema ng pagbebenta ng vape kasi ang dami nagbebenta online. So, ang maganda dyan ay nagko-cooperate sa atin itong mga online na platforms na ito at nangangako naman na isa-shutdown nila ang yung mga tindahan online na hindi nagbebenta. So, ngayon, patuloy ang koordinasyon natin. Ngayon, wala pa tayong datos na masasabi pero ngayon, patuloy rin ang pag-monitor at mamatyag natin sa online. Sa ibang usapin naman po, on to better news. Ano ang masasabi ninyo na kabilang kayo sa Asian Heroes 2024 book launch? Gaano po ito kahalaga para sa inyo dyan sa BIR? Well, atong pagiging bahagi ng Asian Heroes nitong nakaraang buwan ay malaking bagay po sa akin at sa BIR dahil ito po ay nagsisilbing inspirasyon para mas mapabuti pa ang trabaho natin at mas mapabuti pa rin ng BIR ang serbisyo dahil ito ay patunay lamang na ginagawa natin ang tama at lahat ng makakatulong para sa pagsiservisyo sa ating mga taxpayers. So nagsisilbing inspirasyon pa ito bukod sa nakikita natin na tama ang tinatahak natin sa pagmamanage ng BIR at tama rin ang tinatahak na pinatutunguhan ng ating ahensya sa pagsisilbi sa ating mga kababayan. So makakaasa pa po kayo sa mga susunod na mga araw at susunod na buwan at taon ay ipagpapatuloy pa rin ng BIR na pagsilbihan ang mga taxpayers at sisiguraduhin natin na mag-improve pa lahat ng mga serbisyong binibigay natin at mas mapadali ang pagbabayad ng buwis sa ating bansa. Nako, congratulations sa inyo, Commissioner June. Maraming salamat sa mga update na ibinabahagi mo sa amin mula sa BIR. Maraming salamat din.